Mga kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Isinisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa climate change at basura ang mala water world na nangyari po dito sa Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina at humatak ng habagat. Matapos ang kanyang ocular inspection sa Navotas at Valenzuela, sinabi ng Pangulo na marami tayo ngayong flood control projects pero naranasan pa rin ang baha na epekto na rin ng climate change. Nawindang ang Pangulo nang makita ang sandamakmak na basura na bumara sa mga pumping station sa Valenzuela at Navotas. Nasa isa sa dahilan ng malawakang pagbaha sa Metro Manila bukod sa kulang sa abiso ang mga dam operators sa LGUs sa pagpapakawala daw po ng tubig sa dam. Nanawagan ang Pangulo sa publiko na maging disiplinado at matuto sa pagtatapon ng basura dahil ito ang dahilan kung bakit hindi kinaya at nagbara ang mga pumping station ng MMDA sa kasagsagan ng Bagyong Karina at habagat. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balat, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Long weekend ba tayo, kumbachero? Yes. Oo, at sa katunayan ay nung isang araw pa Long weekend. Dahil walang pasok. Ngayon ba back to work? Yes. Are we back to work? Pero may mga lugar pa rin na may mga suspension ng classes Sa eskwela. dahil yung mga may klase sa panahong ito dahil nga sa sitwasyon natin. Ang tanong tuloy ba ang pasukan? Sa Lunes. Tuloy kaya ang pasukan sa Lunes? O may mga lugar na kailangang i-postpone ang opening of classes dahil sa baha? Yung epekto ng baha. Maaring hindi na baha, pero naglilinis pa yan Maglilinis pa. Maiintindihan natin yan. Maunawaan natin yan kung ganong sitwasyon. At mukhang yun din ang bilin ni DepEd Secretary Sani Angara. Ayan. Tuloy ang opening of classes sa Lunes,
Pero yung mga lugar na masyadong naapektuhan ay pwedeng ipagpaliban ng ilang araw. Ayun. That's understandable. Ayan, oh. Ang hindi understandable, kumbatsero, ay yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan. Talaga. Oh. Hindi ba nung nakaraang araw yun mismo ang paksa natin? Kaya nga. Sinasabi natin na kadami-dami nating reklamo sa buhay, pero yung pagtatapon lang ng basura ayun, sa tamang paraan, sa tamang oras, kasi may oras yan at siyempre sa sa tamang lugar, hindi po natin magawa. Hindi ka nga dapat bukod sa yung hindi yung iba bakit? Hindi naman ako nagtatapon iniipon ko nga yan. Ang tanong kailan mo inilalabas? Ayun. Yung iba naglalabas ng kahit na hindi oras ng hakot ng basura. Pag umulan, ikinakalat din, kumakalat din. Kaya kumbatsero, kahapon lang nung sinisilip ko yung video ni Boy Gonzales dito sa Quiapo. Sa Quiapo. Meron ba tayo nun mga taga DZRH? Yun lang mismong video ng Quiapo Underpass. Habang hinahanap yung video na yan, ibabalita na ho namin na baka may mga nagtatanong pa kumbatsero kung bukas na yung Quiapo Underpass na. Bukas na ho yan. Ayan. Yan ho yung sitwasyon kahapon. Kahapon. Aba, may mga nagsuswimming pa talaga. Ayun o, tinan mo nga naman ang langoy no? Backstroke. Butterfly pa yung isa. Butterfly yung isa. Pambihira. Tingnan niyo po yung, yung bandang kanan, yung pagka ipinapan yung camera. Basura po yan yan po, basura po yan mga kababayan. Yung kanina ay yung nung malalim pa. Ito nung medyo bumabaw-babaw na, lumitaw na ho ang sandamakmak na basura. Saan manggagaling yan? Bigla na lang bang... Sa langit din ba manggagaling yan? Hindi, sa atin. Sa atin po yan mga kababayan. Pero ulitin natin, talagang matindi naman yung dami ng tubig. Kaya lang kumbatsero, yung pagdaloy niya nababarahan dahil isa lang yun hindi lang yung basura problema. Isa lang yun. Kasama na nga rin talaga yung sobrang ulan. Nuulit natin na maski ho dun sa amin sa Amerika, pinakamayamang bansa at superpower, kapag inulan ng ganyan, nakakaranas din sila ng baha. Meron ho tayong tanker na lumubog dyan sa Bataan. Mamaya kukuha tayo ng follow-up dyan. Naku, yung oil spill. Na ba? Meron na, kumbatsero. May oil spill na. Naku. Oil tanker, ibig sabihin, may kargang langis. Mahigit 1 milyong litro ng langis. Ang sinasabi po ni Rear Admiral Armand Balilo dyan, ang kagandahan, kung meron mang positibo rito, mababaw pa daw po, hindi pa lumulubog. Hindi katulad baka mababaw lang talaga yung lugar na pinaglubugan. Kumbaga hindi katulad doon sa Mindoro na ilang metro yung lalim nun. Nag-import pa tayo ng diver doon. Yung anong tawag doon, yung sisisit ng mga makina. Totoo, kumbatsero. Ito, ang agandahan, hindi pa raw, hindi lumulubog pa, kaya medyo mas madali ang sitwasyon dito kaysa sa Mindoro. Sana makakilos agad ang ating otoridad dito, kumbatsero. At makontain ka agad ng oil spill na siguradong pipinsala na naman sa ating karagatan at sa mga yamang dagat. At sa kabuhayan ng ating mga kababayan, especially dyan sa Manila Bay. Ang lawak niyan Baka daw umabot dito sa Manila Bay Nako, ayan na. Paano? Yung Dolomite Beach, delikado yan. Andyan pa ba? Yun lang. Andyan pa ba, paring Ray? Hindi natin na pagtuunan ng pansin yung Dolomite. Mother, andyan pa ba ang Dolomite Beach? Sige nga, pabisita mo nga kay Boy, kay Kuya Boy. Kay Sherwin, doon tayo mag-sticker. Tingnan nga natin ang nangyari sa Dolomite Beach. Ang death toll po ay umakyat na raw sa 21 dahil ho dito sa Carina at mga ulan na dala ng habagat. Pero baka daw ho tumaas pa yan habang lumalaon ang araw. Sa green paper in ang mga kumparasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Yung nagpalit ng pangalan ng kalye dyan sa Hilpuyat,
Nako, hinahunting na raw kayo ng city government. Hinahunting kayo ni Mayor. Ayan yung Hill Puyat, pinalitan ng Hill Tulog Avenue. Nung mapansin daw yan at nung makarating kay Mayor Abby, ayun, pina-actionan kaagad, pinatanggal. Yung gumawa niyan, ha? Ano pangalan natuklasan na research na ni Yuel, isa raw hong iniinom supplement na pampatulog. Ha? Kaya naman ang naging suspect kaagad ni Greg kanina. Boss, ikaw pala yun. Hindi naman niya binanggit. Boss, tinanong lang niya. Boss, ikaw ba yun? Pero patanong. Boss, ikaw ba yun? Hindi raw. Hindi pala. Iba palang kumpanya. At yung kumpanya mismo pala ang nag-post sa kanilang Facebook. Ito. Pinagmagaling pa. Hindi ito kumbachera. Hindi ito Photoshop o hindi. Ano ba? Facebook page nila mismo, Yuel. Ayan. Yung nilagay doon sa post, yung kinabit talaga sa post. Kinabit talaga. Pinalitan yung pangalan at inilagay Hill Tulog. Oo, pambihira na. Wala ding kantong. Alam, minsan nagkakatawanan tayo sa apelido, sa pangalan. Pero ito medyo nag-overextend na kayo dyan. Foul na yung ginawa nilang yan. Yun nga daw, may tawag nga daw natanggap si Mayor Abby mula dun sa pamilya Puyat. Pabiro na lang daw na sinabi na nung mga bata sila, yun nga daw ang ipinangbubuli sa kanila. Mula sa Puyat, ginagawang tulog. Yung kanilang apelido. Kaya lang, para gawin nila ito, baka hindi nila kilala si Hill Puyat. Kaya nga, senador yan. Tinan mo nakalagay, Hill Tulog Avenue, formerly Hill Puyat. Nakalagay, ayan. Diba? Napakaloko niyang gumawa niyan. Napag-usapan nga kayo. Pero ewan ko kung makakatulong sa inyo yung ginawa nyo na yan. Baka sa ginawa nung yan, tulog ang abutin ninyo. Baka makasuhan pa kayo. Knock out kayo ngayon dahil galit daw si Mayor Abby Binay. Nagalit si Mayor. Sabi daw ni Abby Binay, magpatulog naman kayo! Pagod na nga kami. Pati ba naman ito? Pati ba naman yan? Yan dating Buendia yan Buendia. Pwede pa sana kung Buendia. Dating Buendia yan Gagawin yung Hill Tulog Avenue. Ayan. Ano pangalan nung yung advertising company? Dapat siyempre, pumayag din yung may-ari ng kumpanya dyan, yung produkto. Ayan daw, may bote pa pala ng melatonin. Well Spring. Tama. Well Spring. Bihira itong mga tao. Manda kayo at abutin niyo ang galit ni Mayora. Jerry pa Anthony Tampesa. Pero sumagot pala yung Pasay City Government kay Senador Mig Zubiri. Tungkol doon sa bagyo, yung reclamation. Yung baha dyan sa Senado. Sabi po ng Pasay City Government, hindi yon ang problema. Ganon talagang hindi, sabi niya. Hindi. Si Mayora ba nagsabi niyan? Siya ang statement mula sa City Hall. Sa City Hall. Hindi. Parang talaga, ganon Talagang kung ako si Mig Zubiri medyo mali ba ako? Sabi daw po ng Pasay City Government, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, it is important to clarify, napakahalaga na linawin, that liwanagin natin na the flooding, na ang pagbaha was not a result, ay hindi dulo of the ongoing coastal development project in Pasay, ng ginagawang pagtatambak diyan sa Pasay. We Pampagong have identified, natukoy na namin, that the primary cause of the flooding, na ang pangunahing dahilan ng mga pagbaha was Napansin niyo ba? Napansin niyo ba 'yon? Was
was the clogging of drainage systems, pagbara ng mga kanal, by truckloads of garbage, ng truck ng mga basura, as well as fallen branches and leaves, at na mga naputol, bumagsak na mga sanga at dahon from trees situated along the main thoroughfares. After thorough investigation and assessment daw. Talagang binusisi nila Gas Abelgas. Ni Mayor Pablo Cuneta. Hindi na si Mayor Tony Calixto na ang mayor ng Tama ba, paring Ray? Mayor Tony Calixto na. Oo nga pala. Ako, muntik na akong maniwala na baka, kasi iniisip ko kumbatsero na pwede rin. Pwede rin talaga kasing kung iisipin mo, maglagay ka ng tubig sa palanggana. Sa palanggana. Ito, total tayong lahat dumaan sa paglalaba. Sa palanggana. Tayo'y alam natin ng palanggana at batya. Diba? Maglabas ka ng palanggana, lagyan mo ng tubig. Kapag dadagdagan mo na ng tubig yun, hanggang sa puntong kapag marami na inilalagay, aawas talaga. Bawasan mo ng konti. Bawasan mo ng konti. Bawasan mo. Ikaw nga, bawasan mo na. Ikaw hilingon pa. Lagyan mo ngayon ng isang tipak na bato. Sa gitna ng palanggana. Yung tubig na malalaman ng palanggana, kokonti na lang. Aawas lang talaga. Yun ang tinatawag nating simple arithmetic. Tinatawag natin law of supply and demand. Nagkagulo-gulo. Diba, isipin nyo lang yung ganun. Basic Basic lang. Pero marami naman din yung mga lugar na, mga bansa, na may mga reclamation. Napakarami. Yan ang uso ngayon. Pumunta po kayo sa mga maunlad na mga bansa ngayon na kulang ng lupa. Yun na talaga ang ginagawa. Dagat ang kanilang. Pero dapat tama yung reclamation. Maayos. Kasi hindi na natin nakaplano ng gusto. Hindi na natin maiiwasan yan dito lang sa Metro Manila, alam nyo ba ang isang dahilan kung ba't ang baha ang dami? Ang daming tao. Daming tao. Kung saan-saan na nagtatapon ng mga tao. Kung saan, yun ang pangunahing kumbatsero, yung waste disposal At kung saan-saan nagtatayo na structure. Ayun. Ano yung isang napag-usapan natin nung nakaraan? Yung mga natatakpan ng mga creek, mga waterways, yun na ang pinagtayuan ng building. Tapos meron palang batas na dapat ay may easement na hanggang 3 meters. Wala na. Kasi yung iba nga, hindi nga tinakpan yung creek. Pero isinigida naman dun sa creek. Sa creek, yung kanilang mga itinayo. Yung kanila itinayo. Ganun po, ang dami talaga natin pwedeng sisihin dyan. Pati presyo ng bigas, pwede natin sisihin dyan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Naku po, Inang. Hali na pala. Mr. Jalamtang, may pasok na Lakyam Diap Ithun 6:21 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, July 26, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Presyo ng gasolina posibleng bumaba ng mahigit piso kada litro sa susunod na linggo. Halos piso naman ang pwedeng ibaba sa diesel at kerosene. Pero ang Phoenix Petroleum nagpatupad na ngayon ng bawas presyo sa diesel at gasolina. Nagmamadali. Disenyo ng flood control projects pinasusuri ng Pangulo. Pagsasaayos sa nasirang navigation gate sa Navotas, pinabibilisan. Death toll sa masamang panahon umakyat na sa 21. Motor tanker na may kargang 1.4 million liters ng langis lumubog sa karagatan ng Bataan, nagdulot na ng oil spill. Siyam na suspect sa voice phishing scam kabilang isang babae na aresto sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines.
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa atin munang good news, may nakaambang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 3 araw na trading sa regional market, naglalaro daw po sa 70 hanggang 110 kada litro ang pwedeng rollback sa gasolina, 55 to 95 centavos naman sa diesel at 60 centavos sa kerosene o gas. Sa monitoring ng global experts sa presyo ng crudo sa world market, maaaring magpatuloy ang mababang presyo dahil sa paghina ng demand at bagong round ng ceasefire sa Gaza. Kahapon, July 25, bumaba ang presyo ng international benchmark crude oil crude sa $81 per barrel sa kalakalan mula sa dating 83 to 84 per barrel. Hindi na inintay ng Phoenix Petroleum Philippines ang araw ng Martes at maaga itong nagpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo ng Phoenix na magbabawas sila ng 75 centavos sa presyo ng bawat litro ng diesel, habang 80 centavos per liter sa gasolina effective today. Iba kami, sabi siguro ng Phoenix. Iba kami. Sakalam kayo sa amin. Layunin ng maagang oil price rollback ng Phoenix Petroleum na makatulong sa mga binahang residente sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habaga. Sino ba may-ari ng Phoenix? Si Dennis Uy. Si Mr. Dennis Uy. Ay, Mr. Dennis Uy. Magandang morning. Magandang morning. Nananawagan sa inyo yung mga investors ninyo sa inyong stocks, sa inyong bond. Hindi niyo raw nabibigay yung dividend. Baka total ang ganda ng kita sa oil industry. Bakit ang Phoenix nagkaganon? Sino ba yung mga nagrereklamo? Marami akong kilala, kumbachero. Tatanong ko kay Ms. Louie Tan ng China Bank. Inare-resolba ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasirang navigational gate sa Navotas. Kasunod ito ng kalbaryong naranasan ng mga taga Navotas at Malabon dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Karina at Habagat. Oo nga, sabi nga kahapon ni Mayor Jeannie Sandoval, mas masahol pa, mas malala pa sa Undoy ang naranasan ngayon ng Malabon dahil dyan sa nasira na yun. Yung navigational gate na yun, ano? Oo. Samantala, iniutos din ng Pangulo na i-re-examine o muling suriin ang disenyo ng mga flood control projects matapos maranasan ng mabilis na pagtaas ng tubig sa Metro Manila. So, since the damage, whatever it is, how do we fix it? We need an engineer's assessment. DPWH po. Sige, patignan mo na mabuti para maayos natin. Kahit pang-remedyo lang, temporary. Yes. Saka natin balikan pag medyo bumaba na yung tubig, and let's see what really we can do. Yon, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa totoo lang, kumbachero, ito naman wag naman masasaktan yung mga yung in charge dyan, ano? Nasira, di ba? Nasira. Alam din naman nila kung ano magiging epekto nun. Tsaka matagal na yun. Matagal na yun. Buwan na yan. Ilang buwan na yun. Buwan na yan. Nasira. Sige, sabihin na natin meron pananagutan yung barge dahil sila naman ang nakasira. Sabihin na nating maniningil din sila doon sa kumpanya. Pero hindi ba dapat inaapura yun dahil tag-ulan nga? Kaya nga. Nagtataka ako, bakit hindi pa pala tapos yun baka naman matagal talagang gawin yun. Wala bang pyesa na mabili? Diba? Ba't ba napakatagal na ganun? Tumagal ng ganun. Napaka-importante. Tapos ngayon meron tayong masisisi na itong navigational gate ang dahilan. Kaya meron pang iba ang dahilan yung high tide. High tide. Tsaka yung basura. Yung climate change, yung disenyo ng infrastructure, yung flood control projects. At reclamation. Ang daming nasisisi. Pero ito kumbachero, merong madaling aksyon na pwedeng gawin. Dahil halimbawa, kung sisingilin ninyo yung kumpanya, private company, gawin nyo muna, kunin nyo lahat na resibo, pabayaran nyo sa kanila. Pag ayaw magbayad, demanda nyo. Ayun, ganun. Di ba kabilis naman sana na usapan? Bukod sa pinsala, meron pang dapat na damages yan. Moral damages. Moral damages. Nasaktan ang loob namin. Diba? Hindi kami makatulog. Kapapanood namin no sa Netflix. Yung pala yun.
6:31 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Umakyat na sa 21 ang death toll na naitala ng PNP sa Luzon dahil sa habagat at bagyong Karina. Sa Metro Manila, 7 ang iniulat ng PNP na nasawi, kabilang ang 2 sa Maynila at tig-1 sa Malabon, Valenzuela, San Juan, Mandaluyong at Pasay. Samantala sa Calabarzon, 11 ang namatay dahil sa sakuna, kabilang ang 5 sa Batangas, 3 sa Cavite at 3 rin sa Rizal. Sa Central Luzon, 3 naman ang nasawi, kabilang ang 2 sa Angeles, Pampanga at 1 sa Bustos, Bulacan. Una rito iniulat ng NDRRMC na 14 ang bilang ng namatay dahil sa habagat, Karina at Butchoy. Isang oil tanker na may kargang 1.4 million liters ng langis ang lumubog sa karagatan ng Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, unang tumagilid at tumaob ang MT Terra Nova sa layong 7 kilometro silangan ng Lamao Point sa Limay. Pasada 1:00 ng madaling araw nitong Huwebes nang tuluyan itong lumubog kasama ang 17 sakay. Nagkaroon na ng oil spill sa lugar, ngunit nilinaw ng Coast Guard na working fuel pa lamang ng barko at hindi yun yung laman. Tinatrabaho na ng mga Coast Guards ang pag-contain sa kargang industrial fuel para hindi ito tuluyang tumapon at kumalat sa karagatan. Siyam kabilang isang 34 anyos na babae na sinasabing sangkot sa voice phishing scam ang naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina at habagat sa lalawigan ng Cavite. Inaresto ang siyam sa bisa ng search warrant na inilabas ng hukuman laban sa pangunahing suspect na sinasabing leader ng grupo. Ang pangalan niya ay alias Apple. Ha? Si Apple? Si Apple. Pero babae ito, Kuya Apple Pancho, huwag kang kabahan. Babae itong si Apple. Dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012, modus ng grupo na tawagan ng mga biktima at magpanggap na empleyado ng bangko para makakuha ng impormasyon hinggil sa bank account ng mga binibiktima nila. Naku, magagaling tong mga to. Magagaling, may mga... Hindi lang pala text, may voice pa. Kasi kung bachero yung especially kung busy yung tinatawagan, bawa isang reporter, may kung ano-anong kino-cover yung reporter, biglang tumawag yung bangko, sir, taga ganitong bangko ko. Tapos kailangang baguhin, dahil meron tayong problema ngayon, baka shutdown yung account mo, kailangan yung o kaya yung mga bayarin mo sa yung credit card mo, pwede mo bang, gusto mo bang i-cash na? Kung ano-ano, mga ganun yung mga tawag. Magaling yan. Lalo nga kung busy kayo, hindi mo muna maisip. Sige. Busy ako eh. Ano nga pangalan mo? Pagka ganun, medyo kakabahan ka na dapat eh. Pero kung busy ka, kung bachero, malulusutan ka nitong mga ito. Yun ang kanilang tinatimingan. Yun ang modus. Modus talaga nila. Kaya ingat ho kayo dyan. Iingat sa pagsagot-sagot ng inyong mga telepono. Susunod! Tito Bo! May follow-up tayo dun sa oil tanker dyan sa Bataan. At nasaan na nga ba si VP Sara? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Nang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:41. Yung mga gustong magkapera dyan, mga taxi driver at gusto nyo rin ma-stikeran ang inyong mga sasakyan, mga taxi driver, grab driver at iba pang motorista, si malakas stickering agent Sherwin Alfaro ay nandyan sa
Raha Sulaiman Service Road, Rojas Boulevard po yan. Saan malapit? Malapit sa Max, tapos sa... Nako, nanginginain lang dyan si Sherwin. Ganun ba? Silipin mo na rin yung yung Dolomite. Yung Dolomite, pare. Pakisilip mo, Sherwin, ha? Oo. Dahil mukhang isa yata yan sa tinitingnan ngayon maaring naging dahilan ng pagbaha. Doon sa bandang Ermita na yan, hindi daw wala yung tubig sa Ermita Malate. Dahil yung labasan ng tubig doon. May 3 outlet o 3 outflows daw po na binarahan o isinara para doon sa Dolomite para Beach. Protektahan yung Dolomite Beach. Nako. Sige, tingnan natin, ha. Puntahan muna natin ang mga beach dyan sa Bataan. Maapektuhan kaya sila ng oil spill. Si Rear Admiral Armand Balilo ang ng Coast Guard ay nasa linya natin. Rear Admiral, magandang morning! Jerry Tunying, magandang umaga po sa lahat ng iyong taga-subaybay. Opo. Yes, Una ho, siguro yung sa news namin kanina, may binabanggit na 17 tripulante yung oil tanker. Nakaligtas ho ba yung mga yon, Admiral? Yung 16 po ay nakaligtas, na-rescue natin, pero isa ay nasawi. May isang namatay. Oo, tsaka kaninang umaga ay madaling araw, na i-turn over na po natin sila sa kanilang mga pamilya. At ito yung 10 na nasa Gabriela silang kagabi. At tinransport po sila ng mga maliliit na floating assets dito sa Pier 13. At nandun po yung pamilya nila at i-turn over na po natin properly. Nasiraan daw po ba yung barko nila? Nasira bago lumubog? Parang sa accounts ng mga nakaligtas, nag-decide silang bumalik dahil parang merong derangement yung barko. Ayun. At hinatak sila ng isa pang barko, pero nung pabalik na sila, around 3 nautical miles away from Limay, Bataan, ay naputol po yung tali. Nako. At doon na nagsimulang sumalok ng tubig yung nasabing tanker. So may sira, may problema pala talaga yung barko. Yun yung initial report na natanggap natin, but we are conducting investigation sa kasalukuyan, Jerry Antonino. Malalaman natin yung clear picture kung ano talaga yung nangyari once na makuha natin yung mga documents na kailangan natin and plus yung mga testimonies ng mga crew na nakaligtas. Ito po ba ngayon ang sitwasyon, Admiral? Tumaob lamang o lumubog na? Lumubog na, Katunying. Nung una, half-submerged siya, pero eventually lumubog na siya. Lumubog na. Gaano po kalalim ngayon ang pagkalubog? 34 meters lang, Katunying. Medyo mababaw. Mababaw lang yung lugar na yun. Kayang-kaya pala namin sisirin ni Kumbachero yun eh. Oo nga. Baka kailangan nyo, Admiral, ha? Huwag kayong mahihiya. Hindi, ibig sabihin, lubhang mababaw ito kumpara naman dun sa Mindoro. Gaano kalalim yung sa Mindoro, Admiral? 300 ya. Magigit ang daan yun Katunying. 100 plus, matindi. Kaya nag-import pa tayo nag-import pa yung may-ari ng barko nun kaya at natagalan. Okay, Admiral, kumusta ho yung langis? Do sa unang report ay yung crudo pa lang ng barko ang tumagas, pero ito pala ay may kargang 1.4 million liters ng crudo. Tama ka dyan, Jerry, no? Kanina bago nag-air ay nakatanggap ako ng report na may mga oil seams at oil leak pa rin doon sa paligid ng pinaglubugan ng barko. Pero minimal lamang. At sa tingin namin, ito pa rin yung working fuel ng nasabing barko at intact pa yung industrial fuel oil na nandoon sa mga tangke ng tanker. So, ang ibig niyo sabihin mas madali makontain pa ito, sir? Sana, Katunying, ayokong magsabi ng mga bagay na hindi pa namin na-control, no? Pero ngayon may directive si Admiral Gaban na mag-apply na ng dispersant. Nag-mobilize na kami ng 3 barko dun sa area. Nakaabang na po yung mga oil spill boom. Pero ang pinaka-ultimate na solution dito ay masiphon po yung langis. Ayun, ihigupin, Kaysa sa palutangin at o hilahin yung barko, siphoning ang gagawin.
Oo, Pero ang dami nun. ngayong umaga ay mag-uusap po yung company, yung salvage company tsaka po ang Coast Guard. Hihingin po namin yung plano nila. At ang bottom line po nito ay makuha kagad yung langis para ma-avert natin yung banta ng environmental catastrophe na dulot po ng oil spill. Napakadami niyan no? Ang 1.4 million liters. Imagine kung mapupunta ho sa dagat yan, di gaano kalaki ho ang perwisyo niyan, Admiral. Hanggang saan aabot yan? Ngayon, ang trajectory ng hangin, no, tsaka ng current, papunta ito ng Navotas, tsaka ng Pampanga. Maaring abutin din yung Manila, no? Manila Bay. Yun yung tinitingnan natin. Kaya naman nagpapunta na tayo ng mga tao, nagpaposte na tayo ng Marine Environmental Protection Personnel dun sa mga nasabing areas. Importante ang mabilis na aksyon. Kumusta raw ho ba ang sitwasyon ng panahon doon sa lugar na yan, Admiral? Medyo malakas ang alon. Alon pa? Yung isang problema. Yun na nga, kung ano yung itsura ng kalangitan dito ay halos ganun din doon. Meron po ba tayong mga sapat na kagamitan para gawin po yung paghigop na gano'n, yung siphoning? Yung nagsabi na po yung salvage company na they can do the job. And kaya nga una pinatawag sila ni Admiral Gavan ngayon para ilahad sa amin kung paano nila gagawin in details yung pagsasiphon ng langis. Yung ganyang kababaw, Admiral, hindi pa sa mga divers na tulad natin, hindi pa ganun katindi ang pressure niyan, no? Kapag medyo mababaw lang. Sa Mindoro na talagang sa lakas ng pressure sa ilalim, bumitak yung mga tangke. Ito, tingin namin kakayanin yung mga tangke. Oo, yun. Sana nga ganun ang mangyari at nang hindi na makapinsala ng gusto. Ano pangalan nung may-ari ng kumpanya at nakipag-usap na po ba sa inyo at ano ba ang commitment nila? Shipping Company, Antonino, at yun namang consignee is SL Harbor Tanker Corporation. May commitment na po ba sila kung paano sila makakatulong diyan sa pag-prevent ng mas malaking problema diyan? Well, nagko-coordinate naman tayo doon sa shipping company at katulad nung nasabi ko kanina, they will proceed to the headquarters ngayong umaga para makipag-usap po sa mga kinatawan ng Philippine Coast Guard para ilahad kung ano magiging plano para ma-siphon yung langis. Okay. Thank you, Admiral. Magandang umaga. Salamat, Jerry, Anthony. Magandang umaga po sa inyong lahat. Rear Admiral Arman Balilo ng Philippine Coast Guard. Hindi rin madali yung siphoning na ganyan. Hindi katulad ng paihi dyan sa mga truck ng basura dyan sa Rizal, yung tinitira ng mga driver sa kapahinante. Iba yun. Iba naman yun. Ito, mahirap to. Tapos kung ganyan pakatindi ang alon, talagang, ang kainaman nga, yun nga, yung mababaw lang siya. Mababaw lang. Yung straw na ilulubog mo, hindi ganun kahaba. Yes. At yun nga, yung pressure kumbatsero, hindi ganun. Ang kailangan lang talaga, mabilis ang kilos kumbatsero. Para maiwasan ang pagtagas. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 10 minuto na lang, alas 7 na, nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Yeah! Maganda tong point kumbatsero nung ating tagapanood na si Alex Raymond. Si Alex? Sabi niya, kung tubig lang ang papuntang Manila Bay, walang problema. Ang kaso, may kasamang mga basura na nagbabara sa daluyan. Yun na nga. Makikita naman yan pagtapos ng bagyo. Yun nga po mismo yung nakita, ang mismo ang Pangulong Bongbong Marcos nakita niya. Siya mismo, nakasaksi. At kung meron ng daluyan na binarahan, hindi isinara, hindi pinadaluyan ng tubig palabas sa Manila Bay, talagang makakadagdag yun. Tawagan nga natin ang Konjan. Sino ba in charge yan sa DPWH ba yan? O hindi ko nga malaman DNR? Siguro DNR, DNR, DPWH ba yan? O City Government ba ng Manila? May say ba yan? DPWH?
Sige, i-update natin yan. Kuyang Els Bartolomeu, magandang morning. At magandang morning. Mabuti raw at naka-tune in siya at nakapag-text sa atin nung Miyerkules. Kung hindi raw ay siguradong nalubog siya sa NLEX dahil nag-U-turn na siya. Grabe, inabot ng mga naipit sa NLEX. May mga lumubog pala na hindi na nakaalis. Tapos yung iba dyan, mga 10 oras yatang nandidiyan. Oo. Di ba nag-post yung si Michael De Mesa? Inabot daw ng atake ng parang anxiety attack dahil nga sa hindi ka may mga ganung tao di ba? Tsaka yung takot mo na kung lumalalim nga yung tubig, hindi ka makaalis doon sa lugar. Hirap ng ganung klase yun ito. Kuya Mel Magno na naka-tune in sa 2x2 kahit na naka-duty. Gamit ang kanyang iPhone 25. iPhone 25 na pala yun? Oo. At malinaw na napapanood ang 2x2. Sa mga gustong maglibang ngayong unti-unti nang gumaganda ang panahon, ay bukas na raw po ang Star City. Magbubukas ngayong Friday. Ayon po yan sa isa sa yung co-owner ng Star City na si Boss Jomay Paroco. Nasakyan na kaya ni Boss Jomay yung lahat ng rides dyan? Lahat daw ng rides nasakyanan niya, pero lang yung Caterpillar. Akala ko yung carousel hindi niya kaya. Nahihilo siya. Boss Jomay, dapat tayo dyan. Baka may passes naman tayo dyan. Sabi siguro, gumastos naman kayo. Para kumita naman ang Star City. Asa na si Sherwin? Okay na ba si Sherwin? Kuya pwede na ba? Rolly Romero, ando si Sherwin sa may Roas Boulevard Service Road. Ayan. Sa may malapit sa Aristocrat. Lahat na sinabi natin. At mamimigay ng pera bukod pa sa magdidikit ng mga sticker. Sabi nito si Engineer Magiting Cruz, kailan daw ba pupunta yung stickering na malakas na yan sa Bohol? Naku, malayo-layo. Ang dami daw nanonood at nakikinig sa atin dyan sa Bohol. Sa Magiting Cruz. Maganda morning! Antabayan niyo rin po ang follow-up o ang ratsyada ng mga balita mula sa ating mga RH reporters sa Metro Manila ngayon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Kapopoy, ikapito na ng umaga. Samantala po naman. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Biyernes, 26 ng Hulyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Investigasyon sa naranasang baha sa Metro Manila ikinakasa ng Senado at ng Kamara. Pangulong Bongbong Marcos pinatututukan ng oil spill sa lumubog na oil tanker sa Bataan. Sandamakmak na basura sa Metro Manila ikinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos. DOH inatasan ng Pangulo na magpadala ng medical team sa bawat evacuation center. 5 pang lalawigan nagdeklara na rin ang state of calamity. Biker patay matapos sumalpok sa isang poste para takasan ang humahabol na aso. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world.
Ronald. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Kuya Noel Manangkil, happy birthday! Andito na ang RH Reporters. Pasadahan muna natin ang sitwasyon sa Metro Manila. Silipin natin ang Marikina dyan sa Tumana. Ano sitwasyon dyan? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel. Jerry at Anthony, binahana, nasunugan pa itong mga residente narito sa Pindino Street, Barangay Tumana, sa lungsod ng Marikina. Hindi pa man tuloy ang nakare-recover sa bahat, puro putik. Mga sirang gamit pa itong mga nasa kalye ng barangay. Tinamaan na ng tibagong trahedya itong Barangay Tumana. Emosyonal dito, Jerry at Anthony, itong makahanap ng isang lalaking senior citizen na natrap at hinahanap pa ngayon sa loob na ikalawang palapad ng kanilang bahay. Kwento ni Chris, anak ng biktima at nagtamo rin ng lapnas sa mukha. Ginising pa sila ng higit sa 60 anyos nilang ama matapos masunog yung katabi nilang bahay kaninang bago mag-alas-tres ng madaling araw. Pero bumalik itong tatay sa loob para kumuha ng papeles at pera habang sila hindi na nakatulong na mag-apulo ng apoy dahil yung kanilang gamit na timbasa na dinala doon sa evacuation centers. Pakinggan natin siya. Nung umapoy na sir, natutulog pa kami sa taas. Tatay ko, ginising kami. Tapos, nung sinabi may, sir, may sunog, bumaba na kami, sir. Kumuha kami timba. Wala kami magagamit timba, sir, kasi nasa evacuate, kami kasi ng baha. At nagka mo rin ng injury. At anak, nung biktimang hinahanap pa rin siya ngayon. Umabot sa unang alarma itong sunog bago tuloy ang naapula. Pero hanggang sa mga oras na ito, ay hindi pa rin mahugot yung sinasabing natrap daw sa second floor dahil lumundo o gumuho itong bahagi ng kanilang bahay. Makikita nyo dyan sa mga video, mayroon pang nabuhal na poste ng kuryente. Oo nga, sunog. Pero sila ano ba yung mga na to, yung ba't tambak ang basura? Mga iniipon na yan. Halo-halo na yan, Jerry Puming. Yung mga binaha, nakaraang 2 araw, ilabas nila yung mga sirana, tapos si Protect, di ba, naglilinis ongoing. Hindi mo na matukoy kung alin dyan yung sasunog, alin dyan yung doon sa binaha, dahil ganito yung double whammy effect sa kanila. Doon sa baha, walang kuryente rito hanggang sa magdamag dahil sa nangyari yung sunog. Kaya, Gano'n daw kalalim inabot ng baha dyan sa kanila? Nung nandito tayo nung kasagsagan ng baha, ang maabot sa second floor eh. Nako, ang lalim. Yung baha rito. Binahanan todo, tapos nasunugan naman pagkatapos humupa ang tubig. Correct. Dahil nga doon din sa baha at epekto ng bagyo, wala pang kuryente rito hanggang sa magdamag. Kaya ang sinisilip na dahilan, itong nangyari sunog, kandila. Ayun. Nung pinagmula na ng apoy. So yan ang sitwasyon dito hanggang sa mga oras na ito, sabi ng mga bombero, BFP, may nakita na raw sila. Pero i-verify pa kung ito nga yung ama, yung 16 years old na higit na natrap doon sa loob ng bahay. Para sa DZRH, ito pa rin si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Speaking of sunog, may sunog din pala nangyari dyan sa Novaliches at ongoing hanggang ngayon. Ano ba naman yan? At pati mga itlog nadamay. Mula sa malakas na ulan, baha, sunog naman ngayon. Sunog naman, talaga namang lahat ng sakuna o kasawian na inabot ng ating mga kababayan. RH5 Val Gonzales, Kaminbal! Jerry at Anthony, kung kahapon ay baha hanggang Dewang itong naranasan nitong pinakamalaking palengke dito sa Novaliches, Quezon City. Ngayong umaga, pagsapit pa lamang ng pasado alas 5 ay sumiklab naman ang sunog dito sa palengke ito, dito sa Novaliches sa Quezon City. Medyo malawak itong tinutupok ngayon ng apoy. Bagamat ang makikita ay puro mga mga usok yung nakikita, pero malawak ito dahil may kalakihan itong palengke. Kung makikita dito sa gawing ito, Jerry Anthony, ay pababa dun sa lugar na yon, yung madilim na lugar na yan ay pababa, pero dyan nagsimula yung sunog na sinasabing nagsimula dun sa tindahan ng isang tindahan daw ng
mga laruan at dun sa may pinaka-itaas nito ay mga tindahan naman ng mga styro. Itong lugar dito sa pinakagilid ay puro mga itlog natusta na. Itong mga panindang itlog dito sa bahagi ng palengke ng Novaliches. Napakarami, tray-tray na mga itlog ito na nasira na dahil dun sa pagkakatosta ng malakas na apoy. At kanina ay sunod-sunod na mga pagsabog yung maririnig dun sa loob. Sinyales na yung mga, ayun, kung maririnig ng ating camera ay ng ating audio, ay sunod-sunod yung mga pagsabog na naririnig. Lumundo na Jerry Anthony, yung pinaka-bubungan nitong palengke dito sa aking kinatatayuan. Bumagsak na yung pinaka-roofing nito at nasa lupa na to. Kaya yung mga paninda ay wala nang nailigtas dahil nabulaga sila. Alas 5 pa lamang ng umaga nang sumiklab itong sunog. Ngayon lamang ilang minuto na kalilipas ay diniklara ng under control, pero malawak na itong naapektuhan itong malaking sunog sa palengke ng Novaliches dito sa Novaliches Bayan sa Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Val, bago ka lang magpaalam, hindi ko nakuha kahapon yung update dun sa coaching kinover mo na nahulog sa creek diyan sa Main Avenue, yung may 4 na sakay. Ano ba naging update doon? Natagpuan ba yung sakay? Ipa-follow up natin yan Jerry sa mga tauhan ng Quezon City Police District dahil wala pa silang update na ilalabas. Yung sana naman nakaligtas. Particular na yung Cubao Police Station. Ang ipinagtataka ng barangay ay meron man lamang sanang kaanak o kung mayroong mga nakaligtas ay magtutungo sa kanila, maghahanap. At maghahanap o magpaparecord. Pero wala pang dumating. So yesterday, kaya yan ay ipa-follow up natin mamaya, Jerry. Yung kotse ay andun pa rin. Di ba tinalian yun? Tinalian. Na-recover na. Naiangat na kahapon batay dun sa report natin na natanggap. Pero kukumpirpahin pa natin yan, Jerry. Okay. Kung naiangat na. At alamin din natin kung anong nangyari dun sa sinasabing 4 na sakay nung bumagsak o nahulog sa isang creek dyan sa bahagi ng bagong lipunan ng Krame sa Quezon City. Mula rito sa Novaliches, Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Lipat naman tayo kumbachero ng Valenzuela. Alamin natin ang sitwasyon sa Valenzuela. Kay RH, teka, reporter pa ba natin? Mayor na yan. Mayor na to Mother, mayor na pala to. Akala ko RH reporter na rin na. Pwede rin naman. Ano? Pag-reporter na rin natin. Si Mayor Wes Gatchalian dyan sa Valenzuela. Come in, Mayor! Mayor, good morning. Mayor, good morning. Yeah, good morning po, Katunying at Jerry. Pwede na rin ako maging reporter nyo. Anyway, ilang araw na pong walang tulog din. Anytime po, pwede ako magbigay ng update. Oo nga. Sige nga po. Kumusta po ba ang Valenzuela ngayon? May mga baha pa ho ba? Well, Katunying, narinig ko kanina lang yung balita nyo ay kami rin actually may sunog at ganun? na-fire out lang itong 3 a.m. ng umaga. At ang worst pa ho, yung Wednesday, yung kasagsagan mo, 3 po yung sunog namin. So sabay-sabay po nung kasagsagan po ng ating habagat. Ano po yung nasunog kaninang madaling araw, Mayor? Kanina po, 2 building po ito sa Barangay Marulas, warehouse po. Warehouse. 2. So nagsimula ho ito around, maybe around 1 a.m. Ng madaling araw po. Na-fire out naman po, walang casualty, pero may 6 na pamilya lang po na apektado, mga workers po na naninirahan. Nailikas naman po. Meron pa ho bang bahang lugar sa Valenzuela ngayon, Mayor? Meron pa ho, out of our 33 barangays po, higit sa 10 pa ho dami pa sa tubig. Although bumaba na po at possible ko kumpirahin po yung kahapon po, no? Si Pangulong Bongbong Marcos po, nakita nyo po mismo kahapon, yun dinaanan namin. Pero today, yung parehong dinaanan namin, mas bumaba na po yung to knee deep ngayon. So, patuloy rin po yung evacuation center ho namin,
doon. Actually, lahat naman bukas pa rin po ang evacuation center natin. As of today, ilan pa ho? Sorry, as of last night ay from 20,000 po na nag-max kami ay bumaba na to 12,000 individuals. From marami pa rin, ano? Marami pa rin pala, Mayor. 5,000. Yes, so from 5,700 families, bumaba na po to 3,229, totaling to 81 evacuation center, 32 out of 33 barangays ng Valenzuela. So, ang forecast naman namin po, Katoning at Jerry, by today po, medyo magbabawas na yan dahil po umuwi na sila slowly sa kanilang tahanan para ho ma-check yung bahay nila, naglilinis na. Kaya bababa po itong numero natin. Pero welcome pa rin po. Maraming mga kababayan natin kahit naman nakakauwi na sa kanilang tahanan, maputik pa ang kanilang bahay. Kaya welcome pa rin po sila magstay sa aming 81 evacuation centers. May mga eskwelahan ho bang nagamit as evacuation centers, Mayor? Meron po. So 81, almost 50% doon ay eskwelahan na sa tayo. Paano ho yun? Pasukan na po sa Lunes. Actually ho, ito nga ho, kakatapos ko lang text kay Secretary Angara po. Kahapon po ay nag-request na po ako sa aming DepEd SDS at DepEd NCR na kung pwede pong i-move na lang po to August 5. 1 week, ano? Ang aming pasukan dito sa Valenzuela, kung maaari po. Dahil we will be needing talaga, kahit naman po umalis yung mga evacuees natin, we'll be needing siguro 1 week po para pong linisin ng mga putik, mga basura. Marami din po dyan na damage na ho. Siyempre ho, hindi naman natin maiwasan talaga kung 1,000, 2,000 tao na sa loob ng eskwelahan, talaga po maraming damage yan. So our engineering department will be needing to fix pa yung mga toilet, mga kailangan gawin para sa preparasyon natin ng bagong pasok. At ang masaklap pa doon, Katoning ho, last week po namigay ho ako ng brand new na mga school supplies at uniforme. Brand new po lahat ito, 80,000 pieces po pinamigay ho namin. Siguro half doon na i-release ko na. Wala po lahat ito, lubog po lahat ito. So, nasayang dahil nasa school na 'yon. Nasa school at sa kanila na po. Sa kanila na. Supposedly po, Nako. ng Lunes, July 29 ang pasok. So nagmamadali ho akong magbigay brand new uniform pa ho ito. Ang problema po ay magpapagawa ulit. Take time again. Take time, i-order at ang dami ho. Higit na 100,000 estudyante po yan na binigyan ho natin. Sayang yun. Pito hoy, pinapakita namin yung video ng pag-iikot ng Pangulo kasama kayo. Ano ho bang mga nabanggit sa inyo ng Pangulo? Mga binilin ho ba? Ang una-una po ay ako po natutuwa na nakabisita po si Pangulo para po first hand niyang makita yung sitwasyon in an urban setting. Lalo na Metro Manila po, no? Nakuha niya yung pulso, pinaliwanag ho namin sa kanya na ang Valenzuela po talaga naman time memorial ay may portion talaga na catch basin po ng tubig ng Bulacan at ng Caloocan, no? So nagka-briefing kami nung umaga, briefing ko muna siya bago kami bumiyahe at pinakita ko sa kanya na sabi ko, Mr. President, ito ang tinatawag natin, yung nangyari last Wednesday is ang tinatawag natin perfect storm. No? So yung rainfall, tuloy-tuloy na tubig pababa, sinabayan pa ng high tide. Ayun. At sinabayan pa ng pag-release po ng Ipo at Angat Dam na walang abiso sa amin na LGU. No? So itong tatlo pong bagay na ito, pag pinagsama mo ay catastrophe po ang equivalent dyan. Ito na po ang naranasan ng Valenzuela dahil tinalo pa ho yung experience namin nung Ondoy. Imagine nyo po, mga lugar po na matataas, tulad po ng Bignay, Lawang Bato, Punturin. Noon wala akong baha-baha ho dito. Ngayon po, nagpapasaklolo sila, nagbukas sila evacuation center. So sabi ko kay Mr. President na ang sitwasyon po noong Ondoy noong 2009 ay malayo na po. Yung global warming noong 2009 ay malayo na po. At yung mga drainage natin, estero at yung silt
at sa mga rivers natin, malayo na rin compared po 2009 hanggang 2024. So ako po ay natutuwa naman dahil nakinig talaga po si Presidente sa amin at ang mga resolution po na amin pong napag-usapan. Andun din po si si Secretary Benhur, andun din po si Secretary Manny, at ang mga possible solution po na nakikita ho namin ay number one po, i-dredging po ang mga river natin, no? Dahil ang Valenzuela po nakapalibot po ng Pulo River, may Kawayan River at Tulyahan River po. So ang tubig po papasok sa amin. Yung kapitbahay naman namin tulad may Kawayan po, Caloocan, medyo mas mataas sila. Pag patuloy yung tubig ng ulan, patuloy dapat sa amin at mananatili. Kumbaga pagka nagiging silted yung mga ilog, bumababaw no? Bumababaw. So kailangang laliman. Opo, kung kumpirahin ho natin kasi pasensya na po, nakokompara ko dahil yun na naging basis ng pag-uusap namin ni Presidente. Si Senator Win kasi that time, siya yung mayor. So, kinokompara namin yung notes namin So, nakita namin, syempre po, in 2009, compared to 2024, mababaw na po talaga ang 3 river na humaharang sa Valenzuela, no, nakapalibot. Pangalawa po, napag-usapan po namin ni Presidente yung pag-increase na po ng height ng ating flood control projects. Yun. So, pinakita ko naman kay Secretary Bonoan. Sabi ko, Secretary, nung 10 taon po akong naging congressman, halos si Senator Win, si Secretary, naging congressman, 20 years po naming request sa DPWH na mabuo po yung mga flood control. Wala naman pong pagkukulang. Nagawa ko namin ito in 20 years dahil gaya na sabi ko, naging congressman si Senator Win back then, si Secretary Rex, naging congressman. Tapos ako, naitapos namin yung mga pader. Pero na-realize namin yung height ng pader ngayon, hindi na enough. Mababa pa rin. Mababa po yung tubig po na example sa Tulyahan River or sa Pulo River, tumatagos na po. Kaya nag-suggest po ako kay Secretary na baka kailangan i-increase na po to 2 meters ang height natin. So syempre panibagong project na naman ito dahil it took us 10 to 20 years magkakapatid na itayo lahat nito. Ngayon kulang na yung height natin. Pangatlo po. Teka muna, Mayor, mga ilang metro ang dapat na idagdag kung sakali? Kahabaan po, more or less 6 to 8 kilometers po ito. 6 to 8 kilometers, tapos po, yung height. Metro po, ang height 2 meters po ang dapat idagdag sa present na standard ng DPWH po. Ang bira, taas na. Yung taas niya ngayon, ilang metro na siya ngayon? Sorry, Jerry, iba-iba kasi. Iba-ibang lugar, iba-ibang height So, may standard po yung DPWH. Sila naman po gumagawa kasi, so may standard po sila. Pero kami hong LGU ngayon, kung halimbawa, nasa lagay natin nasa 8 to 10 meters yan, palubog. Kailangan po, i-plus 2 na natin siguro para iba na po ang sitwasyon po. Saka nakita natin yung tubig no? Yung biglaang busit. Saka yung may pinakawalan tubig pala ang dam, no? Hindi natin hindi lang ho isa yun, Jerry. Medyo nagulat po ako dahil at that very moment po na meron pong emergency meeting po si Secretary Abalos na ng kaagad po nagbibigay na ho kami kaming mayor po, through Viber nagsasabit na ho kami ng situation report ho namin. Pero yung IPO at ang GATDAM na una pong mag-release ng tubig na walang abiso ho sa amin. Kaya po yung mga tao ay na-force kaming mag-force evacuation. Pero talagang kung maaari naman pong abisohan kami ng let's say mas maaga 3 hours to 4 hours earlier, mas maaga. Hindi naman po problema evacuation dahil ang mga kababayan ko sanay na po kaming pumupunta, alam na nila at meron na kaming protocols
Tama. rescue namin kung paano May mga nakaset up ng sistema. Mayor, nako napaka-comprehensive ng naging report ninyo sa amin ngayon. Yun sa susunod pagka lagyan na namin kayo ng RH number para RH reporter na talaga kayo. Thank you so much, Mayor. Salamat po sa update ha. Thank you at saka ingat din po kayo. Baka kayo lusong sa baha. Umiinom ba kayo ng doxycycline? Doxycycline? Opo, uminom naman tayo at nagpabili pa tayo marami para sa mga rescue team. Ayun. Government staff natin na lumulusob po. Sabi ko, uminom na lahat sila. Okay. Salamat, Mayor West. Thank you, Mayor. Okay, maraming salamat sa pagkakataon. Good morning po. Mayor West Gatchalian ng Valenzuela. Ayun, Bere, ba't ba itong pumasok? Yan, pumasok. Ito, dito tayo. Pinipindot mo Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Balikan kita, Sherwin. Sandali-sandali na lang. Magpatayo ka muna. Magpatayo ka na lang muna. Alas 7:23. Ano ba yung buti na lang at nasabi mo, hindi, naisip ko lang nung nakaraang araw, nung Miyerkules, di ba nag-half day din sa mga bangko. Tapos kahapon naman wala na naman pasok sa gobyerno. So tiyak ngayon pila ang mga magbabangko. Mabuti lang itong si Bailon ngayon, may sinasabi sa ating mabilis na paraan para makaiwas sa mahabang pila ng bangko, itong service assist kiosk ng BDO. Ano raw ba yung service assist kiosk na yan, kumpatsero? Ito yung service assist kiosk at account assist kiosk, mga self-service machines na nasa loob po ng BDO branch para mapabilis ang transaksyon. Halimbawa, kung gusto mong mag-open ng account o di kaya naman mag-deposito ng cash o cheque, mag-withdraw o magbayad ng bills, pwede mo nang i-input ang mga detalye bago makipag-transact sa branch employee. Ayos Ayos din itong video, ha? Marami pong branch kaya very accessible at meron ding digital enhancements para sa dagdag na convenience. Eksakto, kumbatsero. Ang termino nga ng video dyan, phygital. Ibig sabihin, parehong ino-offer ang best of traditional banking at ang digital o makabagong paraan para gawin ang iyong transaksyon. BDO lang ang sakalam, kumbatsero. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tuyo na ba? Tuyo na ba si Sherwin? Tuyo na ba si Sherwin? Tawagin na natin, RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Go, 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 Sherwin! Actually, Jerry, ang pangit talaga ng panahon dahil maya't maya umuulan ng napakalakas. Pero maya-maya, itigil. Ngayon, nakatigil na naman. Pero kanina, halos sa basang siso na kami rito sa Raas Sulaiman Park, dito yan sa Maynila. At unang-unang dumating dito, nakasama natin nag-drive ng kanyang Innova. Kuya, pangalan niyo po? Elvis Arancado po. Taga saan kayo? Tracy Martinez, Cavite. Dali pa kayo Tracy Martinez yan? Opo. At inanaw sila, Ate Jerry. Sa Vito Close. Nasa Vito Close yun, nung napakinggan nyo in-announce at tumakbo ka kayo sa Raas Sulaiman. Opo. Naku, at hindi lang yan. Etong lahat na mga taxi driver, pangalan mo kuya? Mario Isio. Si Mario. Lander Ochia. Si Lander. Rodolfo Fria. Si Rodolfo. Ricardo. Si Kong Ricardo. Fermin de Chavez. Ay, lahat sila nakatune in sa DZRH. Saan nyo napakinggan? Sa Desi Hagay. Sa Desa. Saan lugar kayo? Sa JP ako nakahan. Sinig, JP. Sa JP Pasay.
Patay. DFA daw. DFA. DFA. Gusto DFA pala. Kala ko DFA. Kala ko patay. Anong patay? Pasay pala. DFA Pasay. Sino patay? Pasay pala. Diyos ko. Tonyeng at saka ni Jerry. Tonyeng, sa DFA ko nakadinig sa'yo at saka si Jerry ba? Sino pa ba rito announcer pag umaga? Tonyeng at saka si Jerry ba? Salamat. 1,000 pesos! Yay! Naku naman. DZRH, meron kayong t-shirt ng DZRH, Chairman. Congratulations sa inyong lahat. At siyempre, sa panayos mo na ng 1,000 pesos. Tumutok lang sa DZRH. Baka kayo susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas. Promo Arts number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Mga magigiting na driver natin. Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:36. Tuloy ang mga pangunahing balita. Patay ang isang 41 anyos na siklista matapos sumalpok sa isang poste habang hinahabol ng isang aso sa Calasiao, Pangasinan. Patay sa kuha ng CCTV sa lugar, umabot ng kalahating kilometro ang paghabol ng aso sa dumaang siklista na si Julius Palara. Ayon sa kaanak ng biktima, hindi namalayan ni Julius na may poste siyang mabubundol dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo at patuloy na paglingon sa humahabol sa kanyang aso. Dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng matinding pinsala sa ulo pati sa panarin sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang DNR na magsagawa ng assessment kaugnay sa paglubog ng isang fuel tanker na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel malapit sa Limay, Bataan. Sa situation briefing sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo na kailangang maagapan ito at huwag nang makapaminsala pa. May mahigpiting bilin ang Pangulo lalo na sa Philippine Coast Guard na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapigil ang oil spill. Yes. Paring Ray, where's the voice clip of the President? Well, natin. Hindi yan. Samantala, nabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa talamak na basura sa Metro Manila na nagresulta ng malawakang pagbaha sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Bukod sa basura, sinisiri ng Pangulo ang climate change. Dahil sa nasaksiyang sandamakmak na basura, mismo ang Pangulo na ang nanawagan sa mga taga Metro Manila na sundin ang tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang mga pagbaha. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos na bumisita sa Navotas at Valenzuela kahapon kung saan personal niyang nakita ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health na magpadala ng medical team sa mga evacuation centers kung saan nakasilong ang mga naapektuhan ng Karina at Habagat. Sinabi ng Pangulo na kailangan tiyakin ang kalusugan ng mga nabahang residente. Inatasan din ng Pangulong Marcos ang DOH na tiyaking may gamot na available sa mga evacuation centers. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil naman sa mga naranasan ngang pagbaha sa Metro Manila, ipatatawag ng Senado at Kamara sa ikinakasang investigasyon ang mga opisyal ng MMDA at DPWH. Sa Senado, sinabi ni Senator Bong Revilla, Chairman ng Committee on Public Works, hihimayin nilang dahilan sa naganap na matinding pagbaha na nagmistulang ilog ang Metro Manila noong kasagsagan ng mga pagulan. Sa Kamara, sinabi naman ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, Chairman ng House Committee on Metro Manila Development, hihinga nila ng paliwanag ang DPWH at MMDA kung bakit bigo ang mga flood control projects na mapigilan ang malawakang mga pagbaha.
5 lalawigan pa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, bukod sa NCR, nasa state of calamity na rin ang Bataan, Bulacan, Batangas, Cavite at Occidental Mindoro. Ang iba pang lugar na tinukoy na kabilang sa dumanas ng matinding pinsala ng ulan at bahang dulot ng habagat at bagyong Karina ay nandun din sa Bataan, Bulacan, Rizal at Batangas. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health na magpadala ng medical team sa mga evacuation centers kung saan naulit. Nabasa ko lang yan. Yun na nga pala yun. Samantala, 10 araw na price freeze sa LPG kerosene epektibo sa mga lugar na nasa state of calamity. Ito ang report ng ating RH15 Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, ipinatutupad na yung price freeze sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa bagyong Karina. Sa mensahe sa DZRH News ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, epektibo ang price freeze sa loob ng 15 araw mula nang ideklarang state of calamity sa lugar. Samantala, nakaamba naman yung bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Ayon kay Romero, 70 hanggang 95 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, 70 hanggang 95 centavos din ang maaaring maging rollback. 80 hanggang 90 centavos naman ang namumurong tapias presyo sa kada litro ng kerosene. Batay daw ito sa 4 na araw na trading pero depende pa sa huling araw ng kalakalan ng magiging oil price adjustment. Bunsod umano ito ng market expectation sa matatag na supply ng langis at mahinang demand, gayon din ng gas sa ceasefire negotiation. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH15 Giselle Recaport. Puntahan naman natin si Birthday Boy, RH23 Edwin Duque. Birthday Boy! Na nagbe-birthday po sa binabahang Malabon. Paano na ang ating pansit Malabon? Nako po. Paano na ating pichi-pichi? RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Katunying. Katatapos lang nung bagsak na medyo may kalakasang ulan dito sa bahagi ng Kamanaba. Pero mabilis din ang mga tumigil. Pero itong ilang barangay sa Malabon, itong ating napuntahan na hindi pa natin kaya tawirin. Itong barangay Panghulo, Malabon, ang pagitan naman ng Tatawid sa May Santulan at Valenzuela. Bagiyong bahagi ng Silver Swan, patungo naman ng Ubando, Bulacan, ay baha at hindi pa rin madaanan hanggang sa mga oras nito. Pero may mga ilang truck ang nagpupumili dumaan, meron naman nag-aalanganin. Kaya ang pahirapan nito at ayon sa mga residente, hindi raw gumana yung water pump nitong barangay Panghulo. Kaya matagal daw nawala yung tubig. Pero kung titignan natin yung ilog, mababaw na itong Tulyahan River. Kaya dahil siguro sa tinding pagbaha sa dati sa lalim ng tubig nakaraan, ay nagkaroon ng problema yung mga water pump na ilan sa mga malalim pa rin hanggang ngayon, lalo na itong Dampalit, hindi pa rin na madaanan dahil lubog pa rin sa baha. Kaya ang mga kababayan natin natatawid, Tagusan ng Valenzuela, Malabon at parting Nabutas ay pahirapan pa rin ang pagdahan hanggang sa mga oras. Pero sana nasa natin bababa na yung tubig dahil yung mga kababayan natin na papasok ng mga trabaho papunta sa kanilang mga paaralan ay nagsusumikap pa rin makalusot para makapasok sa kanilang mga trabaho. Sa ngayon ay inikot natin yung mga kalsada, nakikita natin yung mga sira-sira mga kagamitan. Bunsod ng malalim na pagbaha ng nakarang araw ay tambak sa mga kalsada sa Caloocan, Malabon, sa bahagi ng Valenzuela. Ay makikita mo na napakaraming gamit na sinira ng bagyong Karina na hanggang ngayon ay patuloy hinahakot ng mga basurero. Yating update mula pa rin dito sa Malabon. Ako pa rin dito nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito mo!
Eto na, matutuloy na siguro ito. Sino itong actress vlogger? Niregaluhan ng galanting politician boyfriend ng house and lot na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Grabe. Ipinangalan kay actress? Yun lang ang hindi ko alam. Ipinatira lang siya doon. So pwedeng bawiin kung hindi... Kapag hindi ipinangalan. Kung ipinangalan. Pag-ibig yun. Pag-ibig yun. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:45. Ay! Baka may mga kailangan kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Oo. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, tagulan na naman. Naghahanap ka ba ng crossover SUV para sa mas komportableng biyahe? Aba, may good news po tayo. Mula po sa Cherry Auto Philippines, simula noong July 10 hanggang July 31. Kung Bachero, tinan mo, kagaganda. Hanggang July 31 Miyerkules. lang yan. Nakaka-avail ka ng malaking discounts with the Rainy Day Exclusives promo. Ito na po ang perfect time para bilhin ang Dream Cherry Tigo crossover SUV mo. Yun. Ang stylish na Tigo 7 Pro SUV ay 908,000 pesos na lamang. What? O baka kailangan mo ng SUV na 7-seater ang capacity. I-check mo ang Tigo 8 Pro 1.6 to get as much as 200,000 pesos na discount or plug-in hybrid electric at coding exempt na Tigo 8 Pro PHEV na available with discounts of as much as 380,000 pesos. Malakihan mga diskwento to, pang rainy season talaga. Tara na and take advantage of Cherry's Rainy Day Exclusives. Bisitahin ang pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman na i-check out ang cherryauto.ph. Yun. 6 na minuto na lang, alas 8 na. At yun nga palang Pagcor Photo Contest, Kumbachero. Di ba may deadline yun? Hanggang July 31 din. Nako, ayun pala. pala. Alas 10 ng gabi. Oo. Ito na lang pala. Doon sa mga gustong sumali dyan ay may tema yan na Harvest Time. Harvest Time. Harvest Time. Pitikan nyo lang na yung mga lugar kung saan may o kaya kung bakit dati na kayong nakapag-picture ng sitwasyon ng pag-harvest ng ating mga magsasaka, mga mangingisda, ay ipadala nyo kaagad yan. Pwede yan may may ilang category yan, yung conventional category. Yes. Naku, mananalo kayo ng 100,000 pesos. Matindi. At yun namang drone. Tsaka mobile category ay tig 50,000 pesos yan. Ayun. So inulit natin hanggang sa susunod na hanggang sa Miyerkules na lang Miyerkules na lang. July 31. Habol na. Sa Pagcor Photo Contest 2024. Pangunahing balita sa showbiz. Ang daming nag-iintay nito. Dami. Ilang araw na kasi nating ibinibitin-bitin ito. Inabot kasi naman ng baha. Buti na lang yung bahay na to hindi mababaha. Ganun? Oo. Bakit? Ito ba'y bahay na gawa sa bato? Bahay na gawa sa bato at glass. At salamin? At mataas ang location ito. Mataas ang location? Mataas. Hindi nga babae pag ganun. Di ba, Kuya Noel Manangkil? Kuya Noel Manangkil, happy birthday! Happy birthday! At magandang morning din kay inaabangan din ito ni ka Jerry Labasan, ni ka Soji Jimenez. Ayan, si Mr. Aya, Mr. Jalom Tang. Si magandang morning. DICT Secretary Ivan Uy, birthday pa lang yun. Secretary Uy, happy birthday. Happy birthday. Nandito na. Ihatid sa atin, sino itong actress vlogger na niregaluhan ng galanteng politician boyfriend ng 100 million pesos na halaga ng bahay. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley!
Yes! Yes! Alam mo ba, Katunying, Jerry, na itong galanteng politician na ito ay talagang tunay. Ng, pityo. Tunay pala talagang napakagalante. Ayon sa ating bubuwit. Naging sila. Ito raw pong mayor na ito ay mahilig. Mayor. Mayor. Ito raw pong politician boyfriend na ito na isang mayor ay mahilig sa inasal. Anong part? Yung puwet. yung Thai part. Hindi, meron talagang chicken ass. Chicken puwet lang? Yung puwet lang, meron ganun. Pero matindi itong magmahal, ibang actress. klaseng magmahal to si politician. At mukhang nabihag ng husto nitong actress vlogger na ito ang puso ni galanteng politician, ni Mayor. Ayon sa ating bubuwit, ito raw pong bahay na ito ay gawa sa bato, gawa sa salamin, at nakatayo sa mataas na lugar. At natatanaw mo ang napakagandang view ng Rizal. Rizal. Matatanaw mo yung Rizal Mountains. At Metro Manila. At sinabi pero hindi sa Antipolo to, ha? Hindi sa Antipolo. Mula doon sa isang lugar, yung lugar niya, matatanaw mo yung kabundukan ng Rizal. Ayun, makikita niya doon yung Timberland. Sabi daw ho ni politician, ang daming binaha. Ikaw, hindi ka babahain. Pero when it rains, it floods. Kaya daw po, binabaha ng katakot-takot na biyaya si actress, vlogger. Clue! Ano? Gusto ba niyo ng clue? Gusto niyo pa ba ng clue dyan? Huli na? Dapat naman nakakuha nyo na yun. May paalala si Education Secretary Sani Angara, ha? Ipagpapaliban daw po ang pagbubukas ng klase sa mga public schools na napuruhan ng Bagyong Karina at Habagat. Ngunit tuloy po ang balik eskwela sa Lunes, July 29 sa mga lugar na hindi apektado ng kalamidad. Gayun din po yung sa mga paaralan na minimal lang yung pinsala. So, abangan po nyo, maglalabas na po si Secretary within the day ng listahan ng mga paaralan na kailangang ipagpaliban ang kanilang pagbubukas. Base na rin yan sa mga report, sa mga information na kanilang nakakalap. At tulad yun, kanina sabi ni Mayor Wes Gatchalian, ay sumulat na siya kay Secretary Sani Angara para ma-postpone ng 1 week ang pasukan sa Valenzuela dahil ang dami pa ring mga evacuees. Yes. At yung pong mga nananawagan ng audit sa mga flood control projects ng pamahalaan na nabanggit pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi po masama yun, ha? Hindi masama yun na tingnan nga natin yung bang mga inire-report ng mga congressman nagpagawa kami ng mga flood control projects. Pwede sigurong malaman nasan ba yun? Ayan, tama. Mag-iimbestiga raw ang Kamara, mag-iimbestiga ang Senado. Yun ang dapat na maisama na yun sa... Pero sabi ni Jerry Labasan, baka daw si San Pedro kailangan ding ipatawag ng mga mambabatas para maimbestigahan kung bakit nagpaulan ng ganong kalakas. At siyempre, again, yung may magagawa tayo. Yun, bahala sila, mag-imbestiga sila. Pero yung may magagawa tayo, napakadali lang, magtapon lang tayo ng tama ng basura natin. Yan. Ayusin natin ang ating waste disposal. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Diyan sa mga taga Bacolod. Nakasalukuyang pumapangos ng inasal. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan. Susunod na. Outside taste free.